si Direk. May banding muna sa ating mga friends from the press. Mag-mic pa ba ako? Oo. Kuya, mic. Good afternoon po. Good afternoon, Direk. Nice to see you. I'm in the office. It's again. It's okay. Yan. Ako din feel na, na meron kang pelikula, na ikaw talaga yung bida-bida. Sabi nga, Direk, ikaw talaga yung, you are the entire movie, sabi niya kanina. So, how does it feel? Tapos, matatakot ba talaga kami sa horror film na to? Ayun, magkwento ka about it. Masaya ako sa lahat kasi ilang taon din namin inabangan kasama ni Direk yung pagpapalabas ng pelikulang ito. So ito, finally, papalabas na sa May 1. And I would say na naging pamilya kami ng Direk. Na hindi lang din ako may mga kasama kami dito, si Carl, si Johannes, si Melissa na nasa ibang bansa na. So apat talaga kami dito. Kasama si Rolando Inocencio, si Rose Peroli, yung isa. More than matakot, I think we hope na maligayahan kayo at matawa kayo sa mga pinagagawa namin sa pelikula ito. Kasi horror comedy naman siya. And I would just like to say na I'm very grateful kasi si Direk Joey, bukod sa naging kaibigan ko siya sa pelikula ito, I can say without bias na yung sistema niya ang pinakamagandang naranasan ko. Hindi lang sa pandemic, outside pandemic. Nag-start kami ng 10 p.m. lagi, tapos natatapos kami ng, kung hindi 10 p.m., mas maaga pa. Sobrang smooth ng sistema niya, sobrang ganda ng pre-production niya na I hope maraming production ng mahawak or gumana sa ganitong sistema. Kasi sa ginawa niya, we can say na kaya pala, walang excuse, kaya pala basta maganda yung pre-production. Kaya I'm very grateful na nakatrabaho si Direk Joey. At sana makatrabaho ko. Wow! So minanakat mo ba ang lahat ng director, Pepe, na si Direk Joey yung pinaka-smooth, ang pinaka-magandang sistema? Sa naranasan ko sa naranasan ko, I can say, so far the best system. Wow! Direct reaction mo doon. Ikaw naman pala yung Hollywood level naman pala ang yung sistema mo. Doon lang tayo sa totoo. Yeah, well, it's because I have a good actor, di ba? Having to have good actors, good intelligent actors, your shooting comes out very smooth, hindi ba? Hindi lang naman sa amin yan nasa mga artista rin Kasi yung apat na kasama ko, si Melissa, si Carl, si Johannes, at si Pepe. I mean, apat ko yung artista ko, how could it be not smooth, di ba? At saka naging close kaming apat dahil kami lang talaga andoon sa pelikula. So yeah, thank you so much for those kind words, Pepe. Thank you, Direk. Pero masabi niya Direk na kaya naman pala natin na i-adapt. Saan ba galing yung sistema mong yun? But i-share mo rin sa iba para lahat ganyan dapat ang sistema, Direk. But para ikaw lang pala yung ganyan. Hindi naman. Direk. Ano yun? Ano sabi mo, Alan Jones? Anong sabi? Sabi niya, kaya naman pala na i-adapt yung sistema na gano'n. Saan ba nanggaling yung sistema mo? At saka bakit ikaw lang yata yung gumagawa noon? Well, unang-una, Alan Jones, sa dami ng pelikula ang ginawa ko, di ba? Yung mga tauhan ko, gamay na, yung method ko, yung kaparaanan ko, di ba? So, who did I learn this from? Yung sistema ito na tutunan ko kay Peke Galiana. Okay? Noong nagtatrabaho kami ni Peke Galiana. Itong pagka-organize, yung division of labor, yung selection of people, yung timetable, yung time traffic, lahat yan na pag-aralan ko kay Peke Galiana. At na-modify ko sa sarili kong sistema through the years. At kaya yung mga tao ko na kasamahan ko ngayon, maniwala ka, Alan, yung mga kasamahan ko, who's been with me for about 10 to 12 years, yung utility ko is with me for the past 18 years. Kasi magkakasama kami pa, hindi kami kumpanya, pamilya na kami. Dahil yung gamay na namin ang isa't isa. Kaya pagdating mo sa set, maging horror movie na katulad ng Gomax. Kita ko na
Sa ayaw ko mapuyat, Alan, it's bad for the skin. Yes. Tama. Direk, pinuri ka ni, ni Pepe. Ikaw naman, ano yung masasabi mo? Ay, naglalag ka ba? Hello, Direk. Are you there? Sorry. What was the question? Ayan, may delay, no? Direk, pinuri ka ni Pepe. Ikaw naman, ano masasabi mo sa kanyang mga magagandang words? Ngayon naka-work mo siya, sabi mo nga, parang dream come true to, makatrabaho siya. Kamusta ngayon naka-work mo na siya? Dominic, ano yung question? Pakiripit mo lang. Direk, ulitin ko ha. Can you hear me? Yes. Ay, naglalag na. Okay, Dom, Baka pwedeng i-type mo na lang yung question. Ulitin ko, Direk, yung tanong. Hello. Ano ba? Kaya ba? Kaya pa ba? Ayan. Oo. Ay, ba't nandun lang yung audio? Ay, okay. Ay, Direk, sabi ko kasi, di ba si Pepe pinuri ka? Ano naman masasabi mo na naka-work mo si Pepe? Na sabi mo nga parang dream come true mo siya makatrabaho. Ayun. Okay, Dom, pakiulit mo kasi napakalapit yung mic sa bibig Ikaw na lang siguro magsabi. Ay, ilalayo ka. Baka nag-e-echo ka. Ano yung question? Baka nag-e-echo ka, Ted. Ikaw ka umuli. Anong sasabi mo? Tapos si Pepe, no question asked. Okay, Pepe is a professional, theater trained yan. You cannot get any better an actor in terms of discipline and in terms of delivery. Okay, uulitin ka, theater trained siya, disciplinado siya. Pagdating niya sa set, alam niya ang kanyang gagawin. Matalino siya. Okay, at higit sa lahat, hindi sa sagabal sa trabaho, siya ay isang asset sa trabaho. He is one of the best actors I have worked with, and I will work with at the slightest provocation. Okay? Wow! Ang sarap-sarap katrabaho ni Pepe. Okay? Uulitin ko, Alan, ang sarap-sarap katrabaho ni Pepe. Thank you, Direk. Likewise. Love you, Direk. Bongga, kinabog mo yung papuri. Kinabog mo yung papuri niya, Direk. Wala siyang sound. Walang audio. Ano yan, Direk? Sabi ko, kinabog mo yung niya, yung papuri niya sa'yo. You have to talk. You have to talk, Dom. Because you are the one here, sir. Direk, kinabubog niya yung papuri ni Pepe sa'yo. Yun ang sabi ni Alan Jones. Hindi kanya maririnig, Ate. Ano ka? Huwag ka na mag-mic. Ang hirap. Huwag ka na mag-mic, Ian. Huwag ka mag-mic. Pepe, Direk. Okay. Okay, mag-Pepe na lang natin. Thank you, Direk. Ang hirap mo kausap, Direk. Kasi, kay Pepe na lang tayo. Pepe, may pressure ba may pressure ba sa'yo na magdala ng pelikula? Tapos, di ba, kasi galing ka sa kasama ka sa highest grossing film in the history of Philippine cinema. So, meron ba kayong pressure na kaakibat yun sa'yo pag meron kang pelikula? Lalo na kung ikaw talaga yung bida. Sa totoo lang, hindi naman po mawawala yung Sir Alan. Sa lahat ng ginagawa natin project, may healthy pressure talaga. Pero we try our best na hindi mag-dwell doon. Kasi para sa akin, ang bida naman talaga yung kwento. Instrumento lang tayo sa paghatid ng mga kwento na ito. So yun, I hope I answered your question. Oo, last na. Paano, hindi ka ba nakakatakot ng pelikula, pero hindi ka ba natatakot or kayo ni Direk na kasi nga ang hirap na pumasok ng mga tao ngayon, ang hirap nilang encourage to go out and buy a ticket, diba, to watch a movie. Sa panahon ito talaga, pag nanonood ako ng pelikula, halos wala akong kasama sa sinehan. Yun, how do you feel about that? Tapos, paano nyo sila, yun, hihikayatin na manood ng local film? Of course, we always try our best to help our producers and the whole team to promote through social media. Pero ako po personally, every time I finish the project, nagpaparaya na ako, nagpapaubaya na ako sa mga tao, syempre sa Diyos din. Of course, ang producers, ang goal nila is
kumita yung palabas. Pero ako po personally as an actor, basta may mapaligaya ako, kontento na po ako. May mapaligaya ako kahit na gano'ng karami, kontento po ako. Thank you. Salamat I din can sa or supernatural creatures. Of course. I can say that they are supernatural, but I believe in those unseen creatures na hindi lang tayo nakatira dito. Sin? Why do you believe in it? Because we feel it, yeah. I experienced it as early as 5 years old. And I felt them so many times in my life. May third eye ka or what? Naniniwala kasi ako na lahat tayo tinanak tayo bukas yung third eye natin. Sumasara lang siya eventually because of external factors. Kasi I have 2 kids. Parehas sila na tumatawat, humingiti na kung saan. So, may mga nakikita sila, just like our pets, they see and feel things that we don't. And I think sa panahon na to, sa age na to, it's now backed up by science. I think ang tawag ito metaphysical. Yeah. So yes. Scariest experience. Kasi we're saying 5 years. Yung ancestral house kasi namin sa Caloocan, malapit sa monumento, I think 1950s pa siya. Marami nang, medyo related siya sa bantay bahay, marami nang nakitira na hindi namin nakikita. So as early as 5 years old, hindi pa, hapon pa to, may nagpakita sa akin maliit na, hindi ko masabing bata, pero maliit na creature na pushy yung air. So basically yung, yung grotto ni Mama Mary, maliit siya. Meron kaming maliit na grotto. And I thought may sakit lang ako, pero it transformed into a little creature. And then it went on hanggang pagtanda namin, kahit yung mga kapatid ko, kung hindi sila makakarinig, Duwende ba? Posible duwende. So it's either makakarinig or makakakita. Iba't ibang members ng family, even visitors of the house. So nung binenta namin yung bahay, pinabless na lang namin. Mukha namang happy yung nakabili. Yun. I'll ask the questions. May personal ka ba right na experience dito sa... I'm presuming you film in an own house. Yes. Surprisingly, wala naman. Although medyo may kabigatan yung meron silang underground eh. Kasi kinuwento sa amin ng may-ari, nung dumating yung mga Hapon, tumira yung ibang mga Japanese soldiers sa bahay at tinago nila yung ibang members of the house, especially the women, dun sa underground. So, tinur kami, we had a tour dun sa underground. Medyo mabigat yung atmosphere. Yun. Pero sinasabi ng mga caretaker, kahit sila daw minsan natatakot sila sa gabi, may mga napaparoon. Personally ba, Pepe, how do you think about mga ganito? Kasi since you believe naman, ginagawa ko siya sa Dasal talaga. You can call it prayer or mantra, whatever will make you feel light again or connect you to God again. Kasi ang sabi nga nung kuya ko, which is also my mentor, pagka may mga nagpaparamdam sa'yo, usually attracted sila sa light mo eh. So parang gamo-gamo lang. Attracted sa maliwanag. So you just connect to them by saying, this works for me every time, we all came from one source, which is God. So yun. Pag ginagawa ko yun, gumagaan ulit pakiramdam ko. I feel like they go back to where they belong. Lumalayo na sila sa akin. Last question, Pepe. Since this is a horror comedy, ano mas madali sa'yo? Horror or comedy na genre? And paano pala yung pag-balance nito? I can't do straight horror. Hello, Miss Rosel. Hindi ko kayang gumawa ng straight horror. Sa ngayon, to protect my mental state, okay sa akin ng hybrid horror, comedy, action comedy, basta may bahid ng comedy. Okay lang naman drama. Pero yung straight action or straight horror, I try to do other things mo.
paano mo siya binabalance? Horror, tsaka comedy? Actually, I put my complete trust sa director. Kasi vision niya eh. So kung may gusto lang ako baliin ng konti, I always consult the director. But more often than not, I give my complete trust to the director, who is the captain of the ship. Thank you, Taylor. Salamat eh. Mga service na meron na sila. Ay paparamdam na may ganun din sila, may third eye din sila. So, anong ginagawa mo? I would like to believe na mga guardian angel nila. Okay. So, May makakita sa kanila. so pag nakikita mo sila ngumingiti-ngiti or parang nakikipaglaro, hindi mo na sila sinasaway or... Hindi naman sinasabi. Kinakausap ko din. Are you playing with your guardian angel? Mabait naman. Hindi naman nakakatakot. Sinasabi naman ng 3-year-old or 34 na daughter ko, hindi naman daw. It's always pleasant naman yung mga ipaparamdam sa akin. Ayan, sige. Pepe din sa Bantay Bata. Bata ang sinag-usapan. Bantay Bahay. So, ano yung pinaka-challenging na experience mo dito? Mahirapan ako sagutin na kasi ang smooth katrabaho ni Direk Joey eh. Siguro Even sa shooting or... Yeah, no, pinaka-challenge na for me initially ay kung magagawa ko ba yung gusto ni Direk Joey kasi first time ko siya makatrabaho. Doon na galing yung pressure and intimidation. Kasi Direk Jose Javieres na siya eh. Yung mga nakatrabaho niya, di ba? Mga icons. Overweight directors. Yes. Mga nakatrabaho niya before, mga future national artists or icons of the industry. Yes. So, doon na galing yung challenge or pressure for me at first. Pero nawala lahat yun. The first day of work. Kasi sobrang warm ni Direk Joey, ang hilig magbigay ng puri, ang hilig magbigay ng acknowledgement when you're doing a good job. Tapos, parang never ko siyang narinig na sumigaw. Siguro once lang, tapos pabiro pa. So, I'm just grateful at nag-enjoy ako ng gusto katrabaho siya. At yung buong team, ang galing din ng assistant director niya, I can say. Okay. Pero last na lang, Pepe, kasi hindi naman ito ang first time na naging bida ka, di ba? So maraming beses ka na na-interview na bida ka. Pero ikaw ba, Pepe, naisip mo talaga na darating ka sa ganitong point ng career mo, yung magiging bidang-bida ka talaga, tapos magka-award ka pa, and all that? Hindi ko siya consciously iniisip. Although, I always strive for growth as an actor, as an artist. Siguro, ano na lang siya, ibang tawag doon, side effect na lang siya for striving for growth and excellence. And eventually, you'll be given an important role. Ito na nga po tayo, but we're still, I'm still learning every day. Pero pinangarap mo na bida talaga ng pelikula. Not specifically bida, pero given a great role. Regardless kung bida or supporting, basta makasama sa isang magandang pelikula. Ayun, wala rin pang issue sa iyo yan. Kung bida ka today, tomorrow, support ka na naman. Kahit special participation ko. Like sa Rewind, it was a special participation. And I'm just grateful that a lot of people connected with the character and the story. Ayun, thank you. At kaya pala magaling kang artista. So, thank you very much, Lilo. Thank you, sir. Thank you, Ben. Magaling ka rin stage actor. Between the two, film and stage, which do you prefer? Ano po? Ano yung mas bibigyan mo ng priority? Film or stage? Ako, hirap. Lalo na ngayon, naging independent sa film. Financially film. Hirap sagutin. Parang pinapapili ako between Coco Juice and Ramen. Parehas kong paborito. Depende po sa schedule, but I love both equally. Magkaiba po siya, pero parehas kong mahal na mahal. Like for example ngayon, I'm doing a musical, Parokya ni Edgar musical, na gusto ko kayong imbitahan. Grateful po kami na attenda ng reviews, kaya sana po mapanood nyo rin kung mahilig din po kayo sa mga musical, original Filipino musicals. So I'm doing that, but at the same time, I enjoy doing these kinds of films. Parehas pong mahal na mahal ko, Sir June, pelikula. Hindi ko sila maikumpara eh. Pero kung sakaling right now, I'm doing musical, focus po muna ako sa isa. Ang hirap lang po na pagsabayin kasi both require tremendous amount of focus.
Sino si Pepe Herrera bilang stage actor at sino si Pepe Herrera bilang actor sa pelikula? May difference ba, Pepe? Yes, opo. Kasi ang stage ko requires a lot of physicality. Kasi for example, Yung plano na hindi po. Parehas lang yung pag-uugali. Pero pagdating sa pag-arte, medyo nagkakaiba po sa method. Kasi po, may mga pagkakataon na for example, yung stage namin for Baroko and Edgar Musical, napakalaki po. I guess, around more than 500 people. Spell mo nga yung title ng parokya stage mo. Puro good. Puro Gudulstones to Gudulstones. Alam mo. Opo. Kasi I'm a fan of Baroko and Edgar since I am in grade 5. Ako gamit si Julian, yung dapat ako sa Okay, okay. Naku, actually, Gio. Pero yes, just to answer your question, may kakaiba po ng kaunti sa pag-arte. Kasi po, ang teatro malaki po ang entablado. So we have to use from head to toe, physically. Yes. Sa pelikula naman po, mas may mga pagkakataon na face acting, lalo na po sa mga close-up. So yun po yung isa sa mga pagkakaiba. Dumating ba sa isip mo na makakagawa ka ng movie under Regal Films? Naisip mo ba yun? One day, makakagawa ko yan sa Regal. Naisip mo ba yun, Pepe? At magbibida. At magbibida. Hindi ko po naisip at first. Kasi focus lang po ako sa ginagawa. Like for example, nung kinuha po ako ng ABS-CBN through Miss Charo Santos, focus lang po ako doon sa in-offer nila ng first role, which is Forevermore. So lagi pong may element of surprise. After Forevermore, tinawagan ko ni Coco Martin to be part of Provinciano. I was pleasantly surprised. And so on, hanggang sa kinontak po ko ng Regal, lagi pong may feeling of surprise. Because I have no expectations. Focus lang po ako sa ginagawa ko, kung ano man yung ginagawa ko right now. Sino si Pepe na hindi alam ng tao? I can be very quiet. And I enjoy my alone time very much. When I'm not being an entertainer. Kaya baka pala. Regarding that, ang dami mo ng projects, per se, is Pepe getting rich already? I mean, do you live comfortably? Would you and your family, like, if you compare your lifestyle before and your lifestyle now, has it changed? I can say sapat naman sa mga pangangailangan. At ngayon, mas natututo akong mag-manage ng pera ng mabuti. Kasi before, when I started ng show business, gastos lang ako ng gastos. Bilang bachelor, mahilig kasi ako manlibre. So, hindi ko kasi siya nagagawa ng bata ako. Tapos, ang sarap pala sa pakiramdam na, tara, labas tayo, ayayin yung tropa mo. Sabi ko, tapos yung, I guess, nakakahawa kasi yung happiness kung nakita mo masaya sila. Yes. You feel happy also. So it's contagious. Kaya hindi ko pinakwenta. Kahit actually ngayon, hindi ako pinag-grocery ng misis ko kasi hindi ko tinitingnan yung presyo. Hindi talaga ako magaling sa ganun. That's why I'm grateful that I have my wife to teach me how I can be wiser with money. Pero right now, thankful ako, nagpapatayo kami ng bahay sa Antipolo, and hopefully by the end of this year, doon ako nakatira. Ayun kasi yung pangarap ko, makatira sa probinsya pa din, pero malapit sa syudad. So, ito na finally. Malamig. So, a house is in the I love works. that. Yes. Do you have also may mga negosyo na and things like that? I am currently supporting the business of my wife, which is her food business, yung Nam-Nam-Sam. Kasi vegan ako eh, plant-based ang kinakain ko eh. I don't eat meat products. Tapos nakakatuwa lang at nakakakilig na yung misis ko, she converted her food business to plant-based. And right now, nakakakilig din na maraming nasasarapan, marami kaming natutulungan. Kasi marami din siyang mga customers, mga cancer recovery patients, mga may injuries na pinascribe sa kanila ng doctor nila na plant-based. So nakakatuwa na yung simpleng diet na pinili ko, inadapt ni Macy's sa kanyang business. At ngayon, marami siyang nakakaligaya na tutuloy. Yun yung business na. Since when did you do plant-based? 2017, right before ako na-exit sa Provinciano. And then, no looking back na. It's been quite a while na. Yes, you're yes. doing it.
Okay, now going back to the movie, can you tell us also the other characters, like Cassie, Johan, what are their roles and what does their role have to do with your character? Sila yung mga tumulong sa akin at tinutulungan ko rin ng mga unseen multo at elemento. Kasi bukod sa akin, di ba nakwentuhan ni Direk Joey, natrap ako sa bahay. Hindi lang ako yung natrap. Meron din ibang mga kaluluwang natrap. So nagtutulungan kami kung paano kami makakalabas na. So, do they do that with special effects? Yes. Okay. Yes, exactly. So, how does working with them? Kasi of course, iba yung work with real actors na nandun on the spot. And iba yung parang medyo CGI and everything else. Did you have to do something like that? Konti lang, kasi nandun pa rin sila. Nandun pa rin sila, kaharap ko pa din. Dinaanan lang sa post kung paano sila magmumukhang multo, medyo silhouette na lang. Pero yung elemento, yung bantay bahay talaga, yung bantay ng bahay, kailangan ko na lang i-arte na lumalaki siya. So parang may nag-cue na lang na, ito na, dito ka tumingin. Kasi sa effects, pinapalaki sila eh. Alright. Can't wait to see that. Okay. Congratulations, Beth. Isang parte ng Quezon. Saan nga yun, Ice? Sarangani ba? Ha? Sariaya. Sariaya. Eh, mukhang yun nga. Let's start with the letter S. Yes. So, old house ito sa Sariaya. Yes. Old mansion. Old mansion. Hindi naman abandon. Old lang. Old mansion sa Sariaya, Quezon. Okay. Ang next question. Nakwento sa akin ni Direk Joey one time na we are having a good time. Bonding kami. Maraming beses nangyari kasi maaga kami natatapos. So nandun kami sa cafeteria at nabanggit ko sa kanya, we were very honest kasi medyo nakakita kami. Hindi din yung DOP. Tapos sabi ko, Direk, aanin ko sa'yo. Nung first day, kinakabahan ako, intimidated ako. Ready na ako masigawan pag nagkamali. Ni-expect ko na yun. Tapos nagulat ako na sobrang smooth nung shoot natin. Sobrang dali niyong matrabaho. Sobrang sarap niyong matrabaho. Tapos sabi niya, Pete, huwag kang magagalit ha. I wrote the story for you. Sa katawa yung DOP, pag ko, iiyak na. Sobrang na-touch daw siya sa sinabi ni Direk. Tanong pare, kung ako sa'yo, may iiyak na ako pare. So yun, napanood daw ako ni Direk Joey sa Hopeful Romantic. Tapos nung napanood niya ako, sabi niya, swak si Pepe dun sa binubuong kwento. Tapos nung sinusulat niya, I guess he patterned it already to my personality. Siyempre nakakakilig. Very ano to? Yun, sa nabanggit mo kanina, as an actor, you work growth din. Pero yung characters mo usually, specifically, medyo pareho sa personality. So, ano yung parang nangyari na you want growth pero medyo nasa stereotype pa rin sa mga. Wala naman akong problema doon. Ito pa rin sa morning. Kasi kailangan nila ng ganitong klaseng personality for their story. So again, what I said a while ago, ang pinakamahalaga sa akin yung kwento. Kung makakatulong ako, regardless of my personality, sa kwento na gusto nyo ibahagi, lalo na kung magandang kwento na may gustong importanteng sabihin. Go! Pero, to answer also your question, may mga dream roles ako na medyo malayo sa aking personalidad. One of which is a biopic. Na bakit ko na to sa mga ibang kaibigan producer. Pinag-iisipan nila, actually they're interested to do it. Pero gusto kong gampanan yung buhay ni Pepe Smith. So isa yun sa mga dream roles. Last na lang, kung si Pepe Helena yung kulubog sa bantay ba, anong gagawin? Ako, magdadasal. Siyempre, tatawagan ko yung mga mahal sa buhay para tulungan ako. Pag na-deadbat na, magdadasal. Very important yung milestone dun sa character ng movie. So that's why it took us a while to really get that location. At definitely,
in Metro Manila, it's gonna be so hard to find it. And luckily, kasi my dad is from Sariaya, Quezon. So we went there and I was surprised, kilala ko yung owner. So she told me about the history of that house. That house was built in the early 1900s. Bago pa yung World War II. So, kumbaga, during the World War II, dyan pa binahay yung mga Hapon. So yun, kaya meron silang basement, meron silang mga secret places where may mga tunnels. And then, na-preserve nila lahat ng mga furnishings nila sa house. So what you see here, those are yung naalagaan nila ng mga gamit ng mga ancestors nila. Like the curtains, everything else, all the furniture's there. Ano yun? Original owners lahat yun. So meron po talagang mga ano? May na-feel ka? Meron. May mga Sa kwento nila, meron. Yeah. And that's really common in any old houses. naramdaman daw nila. Kwento din po yung isang caretaker na nabomba daw yung swimming pool. So kaya siya ganun kalalim. Kasi may bomba tumama doon sa area doon. Wow. At saka hardcore. Pinagot naman niya na may na-feel siya. But it's survived. Surprisingly, sabi niya wala. Merong house tour vlog sa Regal YouTube. Ayun, makikita niyo naman pala if you're extra curious about it. Pero wala kang nakita ka mo, di ba? Wala kang naramdaman. Medyo mabigat lang po yung underground. Oo, yung nag-tour. May mabigat siyang feeling, atmosphere. Energy. Kasi gano'ng kalalim yung pool, anytime na nabomba, nagtalag mga tinulakan ng bomba. Lalim, hindi ko po na-try eh. Pero from the balcony, nakikita mo talaga malalim eh. Parang mga ginagamit for diving. Practice ng diving. Lalim. But it was renovated. Sabi ko kay Direct Joey, Direct Joey, hindi na tayo kailangan mag-set up. Ito na, nagaganda. Nakakatakot na siya talaga. Tigilan mo ako dyan kasi ayaw mag-shoot dito. Nakakatakot. Pero wala siyang choice. Nag-shoot siya doon. Hindi siya nag-shoot sa underground. Ano sa underground? Yes. Kasyokot. Oo. Kwento lang briefly about yung konting personal about you na hindi pa namin masyadong alam. Like with your wife, gano'n na kayo katagal married, ilan na yung anak nyo, and napaka-smooth sailing ba ng marriage life, or may mga time din na medyo nahalig-ganig, wala may mga gano'n. Sige. I'll share my side while still trying to protect her privacy kasi she's a very private person. Pero my wife, si Sam, I consider her my wife pero hindi pa po kami kasal. Because of practical reasons. Supposed to be nung start ng pandemic, gusto sana namin. But when we were planning it, na-realize namin, ayaw namin pumili sa mga kaibigan. Gusto namin lahat sila nandun. So medyo malaking wedding ang tinutukoy namin. We had to decide kung uunahin pa namin yung bahay or wedding. Because she's pregnant during that time, we decided to start with the house, our dream home. And nagkataon po, interior designer siya. She's very familiar with the costing, with the timeline. Kaya pinagkatiwalaan po siya. We finally decided together na unahin yung bahay. Pagkatayo ng bahay, that's when we will start planning again for our wedding. Pagdating sa pagiging smooth sailing, no, it was not. Kasi magkaibigan po kami before. Nag-start kami ng magkaibigan, magkabarkada. Kaibigan ko rin po yung ex niya. Tapos, we reconnected during 2019, bago mag-pandemic. So, nag-reconnect kami after not seeing each other for a couple of years. We were both healing from past relationships. Tapos mabilis po kaming naging kami, I guess. And then, of course, iba yung dynamics pag magkabarkada at saka pag naging kayo na, hindi kami nagkas, yung mga iba namin pag-uugali, took us some time para mag-reach ng mga compromises. Pero right now, na meron po kaming dalawang chikiting, I can say
for the past few weeks or months, mas smooth sailing ang aming relationship. So I guess it was necessary na pagdaanan namin yung mga challenges, mga muntikang hiwalayan, hindi pagkakasunduan, para marating namin doon yung meron kami. Okay. So, yun. As Lodge, siyempre sa Rewind, and then dito nga, ano ba, gusto mong kakatakutan ka ba or matatawa sa'yo? Ay, hindi ko alam anong mas lalamang dun sa dalawa yun, or ano mas gusto mo. Pero, tingin mo ba yung character mo as Lodge, madadala mo dito sa Bantay Bahay, in a sense na yung mga naging instant admirers mo or instant fans mo dun sa movie will get to watch it and will get to like it? Actually, no, just to let you know, nauna po itong Bantay Bahay. This was shot, kalagitnaan ng pandemic. Tapos yung Rewind last year lang. Mahirap po sabihin kasi hindi mo masabi talaga yung kung ano yung kakagatin ng mga tao. Pero grateful po ako na sa lahat naman po ng ginawa kong pelikula. So far, karamihan naman po ay tinakilig dahil most especially because of the beautiful story. Tiwala po ako na yung nagawa namin ay magandang kwento. Premise pa lang. So, tiwala po ako na meron tayong mga papaligayan. Talagang nagawa mo, saan kang pinaka-most proud of so far? Hirap po hindi. Lahat po kasi, may special place sa puso ko Pero siguro yung mga top sa utak ko po sa Bantay Bahay. Yung mga nakatrabaho ko yung mga kaibigan ko, bata pa lang ako. Like for example, ang pangarap kong Hold Up. Yung director po kasi noon ay kaibigan ko since high school. Since high school, gumagawa na po kami ng mga videos. So may special places sa puso ko na yung ginagawa naming kalokohan, ngayon finally, tinatangkilik na ng maraming tao. Marami kaming nagpaligaya dahil sa pelikula. Okay, last ko na. Sino pinaka-idol mo? Dolphy. Si Dolphy, ano ba, international or foreign? Foreign. Ikaw? Dito po sa bansa natin si Sir Dolphy, King of Comedy. Sa ibang bansa, po dami. Pero isa na po si Chick Carey. Okay, last. Parang sa ngayon, sabi ko lang, sa ngayon, parang ang tinitingnan, ikaw at sa ating Empo, in a way, yung parang, hindi ko alam kung tamang term yung magka-contemporary, no? Or parang kayo yung pinagtatapat, or parang same level, parang gano'n. How do you see that? Nakakatawa, kasi magkaibigan ko kami. So minsan, pag tinatanong ako ng mga tao, iba yung si sagot ko, si Empoy. Meron na rin po akong isang nakatrabaho sa Iron and Big Bird. Sinabihan ako, bro, galing mo sa sa kita-kita. Di ako yun, pre, si Empoy yun, pero salamat. I guess it's the genres that we often do. Just bigote, siguro. Nakakatawa. Saka yung na-break nyo kasi yung norm ng leading man, yes. pagiging lead actor. Yes. So you don't get offended pagkakamalak ng TM or... Hindi. Nakakatawa siya. Thank you, Pepe. And congrats and good luck. You hesitated becoming a bigger celebrity. Is that true? And if so, for what reasons? Right now, no. I did not resist. Wala akong resistance na kung ano man ang maging side effect ng pagiging actor, sumikat man o hindi. I'm okay with it. Siguro nung simula ko, noong 2017, kasi medyo bago pa lang ako sa showbiz. Pagpasok ko kasi sa show business, dire-diretso na. Medyo nabigla ko yung pagkawan ng utak ko. And I needed to take a break. Kasi na-burnout po ako, which led to depression. So I needed time to heal. Kasi sabi nga po ng doktor ko, pag pinagod mo yung katawan mo, next na yung utak. Kasi parte siya ng katawan mo. So I guess I needed to experience that also to learn, to set boundaries,
and prioritize my health. And then after that, nung nahanap ko na yung sweet spot kung saan I enjoy being a performer, but I also enjoy taking care of myself. There's no resistance or hesitation anymore. Again, ipapursue na to the highest level na ba? Yes, kasi tinanggap ko na po and I embraced fully that this is my role, this lifetime. This is my purpose. Tapos dahil last question, dahil galing ka sa theater, nung simula ka, nahirapan ka mag-adjust in the sense na iba ang I don't know kung tama yun, iba ang professionalism ng theater sa movie actors. Yes, I was overwhelmed at first kasi iba yung schedule. Sa theater kasi may kung 2 to 9 p.m., 2 to 9 p.m. talaga. Sa TV, lalo na nung pre-pandemic, walang ganun eh. Kumbaga hanggang matapos yung kailangan ko na eksena, nandun ka sa set. So yun yung pinaka-overwhelming for me. Puyatan, sabi nga ni Direk. Kaya gusto ko yung sistema ni Direk kasi akala ko dati, pag TV and film, walang sinusunod na oras basta kailangan tapusin yung certain number of scenes, 12 sequences in a day. Pero kay Direk Joey, sinabi niya 10 to 10 p.m. 10 to 10 p.m. talaga. But I mean yung professionalism, yung mga co-actors. Iba kasi ang timpla ng TV actor at iba rin ang timpla ng theater actor. May pros and cons. Like for example, ang mga TV actor, sanay sa biglaang change. Mabilis mag-adapt sa ganon kasi yun ang nakasanayan. Sa theater, hindi. May mga theater actors na who can get overwhelmed with that. For example, may isang theater actor kinuha sa isang TV series. Memorize at kami na gamay na niya yung lines niya. Tapos bigyan mo na, ay sorry, may revise to. Ang theater actor can get overwhelmed with that. Pero ang TV actor, mabilis mag-adjust. Yun nga lang, iba din naman yung may pros din naman yung I mean, kung yun yung pro ng pagiging TV actor, mabilis mag-adapt. Iba din naman yung pro ng disiplina ng theater actor. Pag binigyan mo ng linya, sasabihin niya bawat word with intention and sincerity. So may iba talaga, magkaiba siya. Kaya medyo, it took me some time to adjust. Lalo na yung may term kasi sa TV na sapaw, yung kailangan aware ka na, kunwari ka eksena kita, may camera ka dito, so kailangan ko umakulo. At first, nilalaman ako. At si Direk Cathy Garcia Molina, isa sa mga unang mentors ko para matutunan ko yung gano'n. Yes. Yung mga Pilipino, yung mga old houses, dahil kasalanan doon ng mga horror films, na parang natakot tayo na may multo dyan, hindi magandang tumira dyan. Ano yung reaction mo doon? And ano yung masasabi mo para magbago yung perception nila? Sorry, what's your name? PJ na lang ako. PJ? PJ. So, you're saying may kumakalat sa social media na may mga nananakot regarding old houses. Kaya hindi doon natin ma-appreciate ng mga Pilipino yung old houses dahil kasalanan ng horror films. Na-appreciate ka mga old houses. Na-appreciate ko pero ayoko matulog. I can say na kasalanan ng horror films. Kasi talaga naman paniniwala kayo. May truth talaga yun eh. Saka may ganong belief naman ng talaga tayo. For example, sa Baguio, dahil old houses na hindi yung mga sensitive, bukas na third eye, nasusumasigaw na hihilo sila sa gate pa lang. At yung mismo mga bantay na guard ng mga old houses, nag-i-earphone sila kasi dami nilang naririnig. So, it's not the fault of horror films. Kasi ang films, reflection siya ng reality. Siguro, yung mga naninisi, kailangan lang nila may masisi. Last question ko na lang is, ano yung mga perception ko na bago gawin yung film about old houses? Natapos yung filming, ano yung mga bagong realization about yung lumang bahay? Na hindi lahat ng mga kala natin nakakatakot ay nakakatakot. May mga iba na talagang sila lang inauna sa atin dun sa lugar na yun. Kumbaga kung tayo, kailangan natin na tirahan, sila din kailangan nila ng natitirahan. So, it's just a matter of giving respect dun sa mga nauna. So, may wisdom talaga yung tabi-tabi po.
Makiki-stay lang po, pasensya na po sa abala. You talk to them, give them respect. You say sorry, you say thank you. Salamat PJ. Ang dami ni Tony Gonzaga yung may sasagur ng pinaka-kumitang pelikula itong pagkasa ko. Isa sa pinaka-kumitang pelikula. Yes, nabanggit naman po sa nila Tim, sa ni AC. Kinongratulate kayo ng SNC, di ba? Yes, opo. So ito, nakita na yung trailer, may touch of comedy pa rin kahit na nakakatakot. Gaano talaga ito nakakatakot? Kasi siyempre di pa naman natin napanood yung buong pelikula. Gaano siya nakakatakot? Actually, anticipating din po ako katulad nyo. Kasi I have no idea dahil reliant to sa ano din sa effects din tsaka sa editing. Pero nung ginagawa po namin, yung bahay po kasi naturally nakakatakot. So yung kaya po bantay bahay para sa akin, yung bida talaga yung bahay. And because of the direction of Direk Joey, of course, hindi ko masabing mas nakakatakot siya more than nakakatawa. I think it's balance. Pero mas yung utak ko po kasi nandun sa nakakatawang aspect. So feeling ko parehas yung masusurpresa din ako pag pinanood ko siya and then So parang yung abangan dito yung kukuha ka ba ng elemento o hindi. Yes. Yung abangan ng mga moviegoers. Yes. So di ba lagi naman tinatanong yung may nagpaparamdam ba pag ganitong horror movie yung ginawa mo? So meron ba parang babili sa'yo? Last question. Sa akin po specifically wala naman. Pero yung, again, yung nung nagkaroon po kami ng tour dun sa underground, hindi po kami nagtagal kasi mabigat po yung pakiramdam. Parang hirap po. So meron talaga. I can say, yeah, we can say na yung energy niya hindi inviting, hindi welcoming. So, possibly. Pero dun sa mga bantay bahay po talaga ng mansion, sila po mismo nagsasabi na paggabi, minamadali nila buksan yung mga ilaw tsaka yung bintana pagka kailangan nila maglinis. Thank you. Alam mo, in all fairness, natawa kami dun sa trailer. Ikaw ba, may takot ba sa yung part kapag hindi natawa yung audience dun sa mga eksenang nakakatawa na? Siyempre mas nakakainggan yung pag tumawa sila. But I don't take it personally kung hindi sila matawa kasi magkakaiba naman tayo ng ano eh. Iba yung nakakatawa sa akin, iba yung nakakatawa para sa iyo. Iba talaga yung humor. Just as long as magandaan sila yung sa kwento, bonus na lang kung matawa sila sa mga eksena. Siyempre, mas gusto lang kung matawa sila. Mas natawa ako nila sa eksena mo kanina. Yay! Okay, isa pa ako sa natutuwa sa kwento mo kanina about sa misis mo. Talaga parang nakaka-inspire. Nakakataga kayo. Maganda yung relationship ninyo. Pero, what do you know? You're most in a relationship. What do you fear most in a relationship? What do I fear most? Oh, ano yung pinaka-nakakatakot? I can say nakakatakot siya, pero nakakalungkot kung tatanungin ang misis ko ng ibang tao and she would say na she's not satisfied. So, yun yung... Satisfied sa pagmamahal na ibibigay sa akin in all aspects. So, yun yung... That's what I strive Baka for. mag-blind item ka niya. Masigurado ko na kontento ang misis ko sa pagmamahal na ibibigay sa akin. Pero tayo ng love languages. Thank you. Princess, maraming salamat po every time may bago kaming pelikula. Nandyan po kayo para supportahan kami. So sana po, mapalaganap niyo ulit. Sa K1 po, ipapalabas ng bago naming pelikula. Ang first project namin together ni Direk Joey, Jose Javier Reyes, and hopefully it's not the last. So, based on the trailer, we promise to entertain you, paligayahin kayo, and hopefully may mapulot din po kayo maganda sa kwento. Kita-kits po tayo sa sinihan sa K1. Salamat po ng marami. Yan. Thank you everyone for coming. Actors, sila Michelle Day of Everything Everywhere All at Once. Actors doon, directors doon. Yun yung pinaka-ultimate dream ko sa akin. Kasi that's the best film for me. Everything Everywhere All at Once. Invite everybody to watch. Hindi po,
Imbitahan po kayong lahat. Sama niyo po yung buong pamilya niyo. R13, so it's for the whole family. Bantay Bahay po in Cinemas nationwide. May 1. Labor Day. So, walang trabaho. Celebrate Labor Day sa Cinemas. Thank you so much. Sa mga local, Thank you. Sa mga local, din po yung gusto mo makatrabaho. Or makatrabaho ulit. Pwede ba natin buhayin si Dolphy? Ay, diba? Ito na yung horror na sinasabi ko. Wala in particular eh. Hirapan ako doon. Nakasama mo na si Epi? Si Epi? Yes, oo, nakasama ko. Ilang beses? Masaya din katrabaho si Epi. Nakasama ko siya sa Princess Diaries. Would love to work with Epi again. Si Empoy, hindi ko pala nakakatrabaho sa isang pelikula. I guess, I hope this answers your question, pero I would like to do a comedy film na sama-sama kami mga komedyante. Parang Expendables, nagsama-sama yung mga action stars. Pero ito naman, pelikula nagsama-sama yung mga komedyante. To save the world. Super idol na si So, when you were starting ba, you still around at that time or hindi mo talaga siya na? Hindi. Kasi I started sa show since 2014. So, wala na talaga. Oo. Pero lumaki kasi akong nanonood ng mga Pumalong Dariles. Fan ako ng mga sitcom growing up. So, gusto mong sundan yung podcast niya? Sumunod naman yung comedy? Maging Dolphy. Not necessarily a king, but someone who's good at what he does. Comedy man, drama. So, comedy ka na dati niyang movie or anong gusto mo? Wala naman in particular, pero meron siya isang pelikula na napatunayan na he's just not a comedy king. Yung pagiging magaling niya rin na drama actor. Yung anak niya si Ninyo Mula. Tatay kong nanay. Tatay kong nanay. Yun. That, you know, bro. Gusto mo ba yung biopic? Kasi idol din ng pamilya namin ng Juan de la Cruz fan. And matagal ko nang gustong gumawa ng biopic. Yung tribute sa isang icon, music icon man or performing artist. And may matinding curiosity lang ako sa buhay ni Pepe. Bukod sa Pepe din siya. Galing ba sa kay Pepe yung pangalan? Hindi, kay ano po, kay Senator Pepe Jokno. Kasi aktivista ko dati yung tatay ko, nung nakulong siya, si Senator Jokno yung naging isa sa mga lawyer. Yes. Thank you. Pepe, aside from Empoy, sino pang dun sa Expendables na sinasabi mo? Sino pang pamilyan? Nakasama, Nakula. Isa-isa ko ba? Si Gerald Napoles, si Jelson, si Bayani, si Ryan Bang, si Long Mejia, lahat ng komedyante. Parang hirap nun. Diba? Pero that would be iconic kung makagawa ng pelikula. Kung may pipiling kang director, sino? Sa comedy. Doon na ako sa closest friend ko, yung director ng Pangarap Kong Hold Up. Who is? Si Marius Talampas. Actually, we're doing a movie na pinopromote ni Gerald, yung sa Pumutos kay Josh. Yun, may special participation din po kasi. Yun po yung comeback niya after ang Pangarap Kong Hold Up. Ang tagal na sundan, no? Kasi ano po siya commercial director siya So yung mga napapanood niyo sa... TVC? Yung mga commercials ng Grab ngayon, yung bata na may daliri sa noo, yung mga RC Cola commercials, siya po yun. Oo, yes. It's all Marius. Napatingin na ni Direk, fan na raw, fan na siya. Oo, noon pang nasa teatro ka pala. Reaction. Siyempre grateful and it feels satisfying. It makes me feel na I'm doing my job well and correctly. Kasi si Direk Jose Reyes, we watched his films. Maliliit pa lang tayo sa post. Impressions Pagka iconic director, meron akong impression na kailangan ko ang baguhin na nakakatakot. Kasi yung traditional... Si Direk Joe. Meron nakakatakot talaga, pero hindi si Direk. Ulit, saka masarap ka kwentuhan. Sobra. Minsan nga inaawat na kami pag kunwari, yun ang gusto ko rin sa kanya, pag lunch talaga hindi madalian. Kakain kami ng
dahan-dahan, hindi yung, tara na. Minsan, naawatin na lang kami nung AD, direct, resume na tayo. Kasi ang sarap ng kwentuhan, hindi namin nakamalaya. Nakapaboard ko na ba kayo? Sorry. Kay Chito Ronyo. Si Chito Ronyo, saglit ko lang po siya nakatrabaho sa Darna. May special role lang ako doon. Nag-cameo. Tapos sabi niya, gusto niya raw na bumalik ako sa Darna. Kaso, I had to do Iron Heart na. So, nag-conflict. Kasi mahusay din sa horror. Si Direk Chito, oo nga eh. Would love to work with him again. Sorry, That's a wisdom from Direk Joe. Choose your friends wisely, tsaka be careful sa mga mabibitaw mong salita. Kasi ako, nung nagsisimula ako sa showbiz, madali ako magtiwala. Mahilig ako magkwento. Sinabihan niya ako na hindi mo kailangan ikwento lahat sa lahat ng tao. Piliin mo lang. Para to protect yourself. Kunwari ito ngayon, focus ako sa Parokya Never Musical. Sinasabi ko sa handler ko na at least meron akong 1 day or 2 day rest. Tapos pag natapos na yung chunk ng isang work, kahit 1 week break before I start another one. Saka iwas na ako sa puyatan ng gato. Doon ka na-sit parang mag-burnout dati. Araw-araw, tapos lagi puyat. Yung unang i-offer ko sa'yo na sinabi sa'yo na anong unang reaction? Yes, ako agad. Gusto ko talaga makatrabaho si Direk Joe. So, hindi ko pa nga alam yung kwento, nag-uuna ako eh. Kasi I just want to learn from him. Kasi decades of wisdom eh. Pero in the part na magbibida ka ng sarili ng pelikula, magaling ka ba natakot? Pressure? Okay din na makaramdam kasi ng takot for me eh. Kasi mahirap maging comfortable. Sa mga ganung pagkakataon na you feel like you're not in your comfort zone, yun yung birthplace ng growth for me. So, I always go for that.